Paano kung isang araw, mapunta ka sa loob ng paborito mong nobela at ikaw ang maging main character sa loob nito? Ako si Julieta, 21 years old at certified bookworm. Kung may award para sa pinakamaraming beses binasa ang isang libro, panalo na ako. At syempre, ang paborito kong basahin ay Romeo and Juliet. Hindi ko alam kung bakit, pero para bang may magic ang bawat salita nito. Ang mga eksena, ang emosyon, kahit ang trahedya ng ending nito. Kahit alam kong nakakaiyak, binabalik-balikan ko pa rin. Siguro, may parte sa akin na gusto talagang maintindihan ng kwento. Isang gabi, nakahiga ako sa kama. Pagod mula sa trabaho. At ang tanging plano ko ay mag-relax kasama ang paborito kong libro. Nakadim ang ilaw ng aking kwarto at may jazz music na tumutugtog sa speaker. Perfect vibe, kumbaga. Binuksan ko ang libro na Romeo and Juliet at sinumulan ulit sa parteng paborito ko, ang balcony scene. Habang binabasa ko ang mga linya, parang mas lalong naging buhay ang mga salita. Nararamdaman ko ang lamig ng hangin sa Verona, ang pagkasabik ni Romeo habang nagtatago, at ang kaba ni Juliet habang sinisilip siya mula sa bintana. Biglang bumagal ang musika sa background. Tapos, natigil. Napatingin ako sa speaker ko. Pero mukhang wala namang problema. Pinilit kong wag pansinin. Nagpatuloy ako sa pagbabasa. Pero habang tumatagal, nararamdaman kong may kakaiba. Parang nag-iiba ang paligid. Ang ilaw sa kwarto ko ay tila naging mas malamlam. Pakiramdam ko, may malamig na simoy ng hangin na dumadaloy sa loob kahit sarado naman ang bintana. Hanggang sa biglang, nag-flash ang lahat. Napapikit ako sa sobrang liwanag. Tapos parang may nag-swirl na hangin sa paligid ko. Tumigil ang lahat ng tunog, kahit ang paghinga ko. Nang muli akong dumilat, hindi na ito ang kwarto ko. Una kong napansin ang bango. Parang pinagsamang amoy ng bulaklak, kahoy, at hamog sa umaga. Narinig ko ang tunog ng mga kuliglig at ang mahinang lagaslas ng tubig. Napatingin ako sa paligid. Marmol na sahig, malalaking haligi, at isang napakagandang hardin na puno ng mga rosas at ubas. Sa malayo, may tanaw akong malaking kastilyo. Tumingin ako sa sarili ko at napahinto. Suot ko ang isang puting gown. May mga borda at lace na parang sa mga lumang pelikula. Hindi ito ang damit ko kanina. Pakiramdam ko tuloy, nasa isang costume party ako. Pero sino ang nag-imbita? Biglang may narinig akong tumawag. Juliet? Napalingon ako sa boses. Nakatayo siya sa likod ng isang malaking puno ng olibo. Isang lalaking matangkad, makisig, at may ngiti na para bang kaya niyang pahintuin ang oras. Ang puso ko ay tila tumigil sa pagtibok. Romeo. Ang bulong ko, ngunit hindi ko alam kung bakit yun ang nasabi ko. Tumingin siya sa akin na parang alam niya kung sino ako. Ngunit naramdaman kong malito. Ako si Julieta, hindi si Juliet. Ngunit sa mga mata niya, tila ako ang kanyang Juliet. Paano to nangyari? Tanong ko sa sarili ko habang unti-unti siyang lumalapit. Nanginginig ako. Hindi dahil sa takot, kundi dahil parang isang bahagi ng kwento ang nabuhay. At ako ang nasa gitna nito. Juliet, kanina pa kita hinahanap. Hindi ko alam kung paano ako dapat tumugon. Ako? Si Juliet? Napahawak ako sa dibdib ko. Kinukumbinsi ang sarili kong panaginip lang ito. Pero ang lahat, ang malamig na hangin, ang halimuyak ng mga bulaklak, ang lamig ng marmol sa paanan ko, lahat ng yon ay sobrang totoo. Romeo? Tanong ko, parang tanga. Parang ang sagot niya ang magpapaliwanag ng lahat ng nangyayari.
Ngumiti siya. Ang klase ng ngiti na parang kayang paginhawain ang lahat ng gulo sa mundo. Lumapit siya sa akin. Halos ilang hakbang lang ang layo. At napansin ko ang bawat detalye. Ang mapupungay niyang mga mata. Ang paraan ng pagtayo niya na parang handa siyang ipaglaban ang lahat para sa akin. Oh, bakit parang natulala ka? Wala ka bang balak bumaba sa balkonahe? Tanong niya, sabay sulyap pataas. Napatingin ako sa paligid. Tama nga, nasa balkonahe ako ng isang malaking villa. Eksaktong eksena sa nobela. Sa isip ko, parang ako ang bida sa isang live-action adaptation ng Romeo and Juliet. Pero hindi lang ito kwento. Totoong totoo ito. Napansin niya ang aking katahimikan. Juliet, may problema ba? Tanong niya, may bahid ng pag-aalala sa kanyang tinig. Wala. Sagot ko, pilit na ginagawang normal ang boses ko. Medyo nasyak lang ako. Ngumiti ulit siya at tumalon pataas. Tinungo ang pader ng balkonahe. Sa isang iglap, naroon na siya sa tabi ko. Parang isang eksena sa isang action movie. Napaatras ako, nanlaki ang mga mata. Huwag kang mag-alala, wala kang dapat katakutan. Sabi niya, at sa sandaling yun, nakalimutan ko ang lahat. Kung paano ako napunta rito, kung bakit ito nangyayari, o kung paanong wala akong kontrol sa sitwasyon. Ang tanging naramdaman ko ay ang pagtibok ng puso ko habang nakatitig sa kanya. Habang lumipas ang mga oras, unti-unti kong napagtanto na nabubuhay ko ang bawat eksena sa kwento. Ang bawat linya ni Romeo ay eksaktong-eksaktong tumutugma sa libro. Pati ang mga galaw ko, tila sinusunod ang script ng nobela. Hanggang sa isang araw, habang magkausap kami ni Romeo sa isang lihim na hardin, hindi ko na napigilan. Romeo, may tanong ako. Anong gagawin mo kapag sinabi kong alam ko lahat ng mangyayari? Nakita kong kumunot ang noo niya. Ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, alam kong hindi magtatapos ng maganda ang kwento natin. Alam kong tumingin ako sa malayo, sa liwanag ng buwan. Mamamatay tayo. Tumawa siya, mahina, ngunit puno ng tiwala. Mamamatay? Tayo? Juliet, wala akong pakialam kahit saan tayo dalhin ng mundo. Basta, ikaw ang kasama ko. Sapat na ako dun. Hindi siya naniniwala. Pero ako, alam kong ito ang magiging kapalaran namin. Nagsimula akong magtanong sa sarili ko. Kung alam ko na ang wakas ng kwento, hindi ba dapat meron akong magagawa para baguhin to? Kinagabihan, habang mag-isa ako sa kwarto ni Juliet, pinag-isipan ko ang lahat. Tumingin ako sa salamin. Hindi ang modernong ako, kundi si Juliet. Ngunit sa loob, naroroon pa rin ako. Si Julieta. Hindi to ang mangyayari. Hindi to magtatapos ng trahedya. At doon ko napagdesisyonan. Gagawin ko ang lahat para baguhin ang tadhana ng kwentong to. Kinabukasan, habang naglalakad kami ni Romeo sa gilid ng ilog, nagumpisa akong magplano. Kailangan kong maiba ang mga susunod na mangyayari. Kahit pa parang sinusubukan akong hilahin ang kwento sa orihinal nitong direksyon. Sa bawat hakbang ko, parang may puwersang nagsasabi sa akin na huwag lumihis. Nasundin lang ang dapat na mangyari. Pero ayoko. Hindi ko hahayaang maging trahedya ang wakas namin. Romeo, sabi ko, binasag ang katahimikan. Ano iyon, mahal ko? Tanong niya, ngumiti at tumingin sa akin na para bang ako lang ang mundo niya. Huwag na tayong bumalik sa Verona. Tumakas tayo. Lumayo tayo sa lahat ng to. Napakunot ang noo niya. Halatang hindi niya maintindihan.
Juliet, hindi ko kayang iwanan ng lahat. Ang pamilya ko, ang pangarap ko. Ikaw. Ngumiti ako, hinawakan ang kanyang kamay, at tinignan siya sa mata. Kung mahal mo ko, pipiliin mo ang buhay natin kaysa sa galit ng mga pamilya natin. Wala nang saysay ang Verona para sa atin. Ang importante, ligtas tayo. Magkasama tayo. Sandali siyang tumahimik. Kita ko sa mukha niya ang kaguluhan. Pero sa wakas, tumango siya. Kung yun ang nais mo, gagawin ko. Kinagabihan, nagsimula ang plano namin. Si Romeo ang nag-ayos ng mga kabayo, habang ako naman ay lihim na naganda ng ilang gamit mula sa bahay ni Juliet. Lumusot kami sa madilim na kalye ng Verona. Umiwas sa mga bantay at tahimik na umalis. Ang puso ko ay mabilis ang tibok, ngunit may halong pag-asa. Habang nakasakay kami sa kabayo, inisip kong mabuti ang lahat ng nangyari sa kwento. Ito ang bahagi kung saan dapat ay magkakaroon ng malaking gulo. Ang insidente kay Tybalt, ang pagkakatapon kay Romeo, ang lahat ng trahedya na susunod. Ngunit ngayon, tinatanggal ko na ang bawat piyesa ng kwento. Hindi ito magwawakas sa dugo. Ngunit hindi ganoon kadali ang pagtakas mula sa kwento. Sa kalagitnaan ng aming paglalakbay, biglang huminto si Romeo. Juliet, may naririnig ka ba? Tanong niya. Nakinig ako. Malayo sa likod namin, may naririnig akong yabag ng mga kabayo. Hinahabol kami. Huwag kang matakot, sabi ni Romeo, hinigpitan ang hawak sa mga renda ng kabayo. Hindi nila tayo mahuhuli. Humarurot kami sa madilim na gubat. Ang bawat tunog ng yabag ng kabayo at ang paghampas ng hangin sa aming mga mukha ay parang nagpapalala sa tensyon. Pakiramdam ko, bumibigat ang mundo, na parang sinusubukan nitong ibalik kami sa Verona, sa orihinal na kwento. Romeo, bilisan mo! Sigaw ko habang napapalingon sa mga parating na anino ng mga tauhan ng Capulet at Montague. Juliet, huwag kang matakot, sabi niya, ngunit sa likod ng kanyang tinig, naramdaman ko ang kaba. Pagdating namin sa isang lumang gilingan sa gitna ng gubat, tumigil kami upang magtago. Habang naghahabol ng hininga, naramdaman kong parang may bumabalot na hindi nakikitang enerhiya sa paligid. Romeo, parang sinusubukan tayong pigilan ng tadhana. Tumitig siya sa akin. Malalim ang kanyang tingin. Kung ang tadhana ang kalaban natin, Juliet, lalabanan ko to. Wala nang makakapigil sa atin. Napahawak ako sa kanyang kamay. At sa sandaling yon, naramdaman ko ang lakas na kailangan ko. Hindi ko alam kung paano namin matatakasan ang mundo ng kwentong to. Pero isang bagay ang sigurado ako. Hindi ito magtatapos sa trahedya. At habang nakahilig ako sa kanyang balikat, nagpaalala ako sa sarili ko. Ang kwentong to, bagamat puno ng sakit sa simula, ay magiging kwento ng pag-asa. Hindi na to Romeo and Juliet ni Shakespeare. Ito na ang kwento namin. Habang nagtatago kami ni Romeo sa lumang gilingan, naramdaman ko ang bigat ng bawat sandali. Alam kong hindi lang basta galit ng aming mga pamilya ang kalaban namin. Ang mismong kwento ay tila may sariling buhay. Parang nararamdaman ko na pinipilit kaming bumalik sa orihinal na takbo ng mga pangyayari. Ngunit hindi ko hahayaang mangyari yon. Romeo, sabi ko habang nakaupo kami sa isang sulok. May tiwala ka ba sa akin? Ngumiti siya, hawak ang aking kamay. Higit pa sa tiwala, Juliet. Ikaw ang dahilan kung bakit handa akong talikuran ng lahat. Napabuntong hininga ako. Hindi niya alam kung gaano kahalaga ang sinabi niya. Sa kanya, simpleng pag-ibig lamang yon. Ngunit para sa akin, ito ang magiging sandata ko laban sa kwento. Kinabukasan,
Habang papalayo kami sa Verona, naramdaman kong unti-unting nawawala ang tensyon. Sa bawat kilometro, parang humihina ang bigat na bumabalot sa amin. Nakarating kami sa isang tahimik na baryo malayo sa lungsod, kung saan parang walang nakakakilala sa amin. Naghanap kami ng matutuluyan, at ang pamilya ng isang matandang babae ang tumanggap sa amin. Si Senyora Adelina, isang mabait, ngunit matalinhagang babae. Tila may alam sa aming sitwasyon. "Hindi ko alam kung paano kayo nakarating dito," sabi niya, isang gabi habang kami ni Romeo ay naghahapunan. "Ngunit nararamdaman kong hindi kayo pangkaraniwang mga tao." Napatingin ako kay Romeo, na abala sa pagkain. Sinabi ko sa matanda, "Hindi po namin gustong bumalik sa aming nakaraan, Senyora Adelina. Gusto lang namin magsimula ulit." Tumango siya at sa kanyang mga mata, parang may lihim siyang nalalaman. "Ang tadhana ay mahirap takasan, iha. Ngunit kung buo ang inyong puso, maaaring baguhin ninyo ito." Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin, pero nararamdaman ko, tama siya. Habang nananatili kami sa baryo, natutunan naming mamuhay ng simple. Si Romeo ay tumutulong sa mga magsasaka, habang ako naman ay tumuturo sa mga bata sa nayon. Sa kabila ng takot sa hinaharap, unti-unti kaming natutong maging masaya. Ngunit, hindi kami maaaring magpakakampante. Isang gabi, habang naglalakad kami sa ilalim ng buwan, narinig namin ang yabag ng mga kabayo mula sa kalayuan. "Juliet, may paparating," bulong ni Romeo. Agad na hinila ako papasok sa anino ng mga puno. Ang mga sundalo ng Capulet at Montague ay muling nagpakita. Dala ang puot ng aming mga pamilya. Ngunit sa halip na magtago, may pumasok na ideya sa isipan ko. "Romeo," sabi ko, hinawakan siya sa balikat. "Tama na ang pagtakas. Harapin natin sila." Nanlaki ang mga mata niya. "Juliet, sigurado ka ba? Papatayin nila tayo." "Hindi tayo magtatago habang buhay," sagot ko, mahigpit ang hawak sa kanyang kamay. "Kung gusto nating baguhin ang kwento, kailangan nating baguhin ang puso ng mga taong nasa kwento rin." Sa pagsikat ng araw, hinarap namin ang mga sundalo. Tumindig ako sa harap ng kanilang pinuno, ang tiyuhin kong si Capulet. "Huwag na tayong magpatayan," sabi ko ng malakas. Umaalingaw-ngaw ang boses ko sa kalmadong paligid. "Ang galit ninyo ay nagdala ng walang katapusang trahedya. Huwag na nating hayaang sirain nito ang lahat ng mahalaga." Sinubukan kong kumbinsihin sila na ang aming pagmamahalan ni Romeo ay hindi dahilan para magpatayan pa. Sinabi ko ang lahat ng aking nararamdaman, habang si Romeo ay nanatiling nakatayo sa tabi ko. Handang ipagtanggol ako kahit ano pa ang mangyari. Sa simula, walang gumalaw. Ang mga espada ay nanatili sa kanilang mga kamay. Ngunit walang tumama. Hanggang sa unti-unti, ibinaba nila ang kanilang mga armas. "Tama na ang galit," sabi ng isa sa kanila. Ngunit alam kong hindi pa ito ang wakas. Ang kwento ay nasa punto ng pagbabago. Ngunit may pakiramdam ako na mahigit pa kaming kailangang harapin. Sa kabila ng lahat ng takot, naniniwala ako na kaya naming gawin itong isang kwento ng pag-asa, hindi trahedya. At sa gabing iyon, sa ilalim ng mga bituin, bumulong si Romeo sa akin. "Juliet, kung ano man ang mangyari, palagi mo akong kasama. Pangako." Ngumiti ako at hinawakan ang kanyang kamay. Matapos ang tensyon sa baryo, napagtanto namin ni Romeo na ang pag-ibig namin ay hindi lang tungkol sa amin. Isa na itong hamon sa kwento mismo. Sa loob ng kwentong to, hindi na kami simpleng mga tauhan. Kami na ang mismong manunulat.
Sa sumunod na linggo, bumalik ang baryo sa normal. Ang mga sundalo ng Capulet at Montague ay tila umalis ng may kasunduan. Ngunit alam kong hindi iyon ang huli nilang pagtatangka. Habang abala si Romeo sa pagtulong sa mga magsasaka, sinadya kong kausapin si Senyora Adelina. Alam mo pong hindi kami pangkaraniwang tao. Pakiramdam ko po, parang sinusubukan ng kwento na pigilan kami. Na parang hindi kami pwedeng magkaroon ng masayang wakas. Tumingin siya sa akin ng matagal. Iha, ang kwento ay isang tanikala. Nilikha ito ng isang manunulat at may itinakdang simula at wakas. Ngunit ikaw ay hindi karaniwang tauhan. Ikaw ang pumasok sa kwento. Kaya, mayroon kang kakayahang putulin ng tanikalang iyon. Paano po? Ang sagot ay nasa puso mo. Kung talagang handa kang baguhin ang kwento, kailangan mong tanggapin ang posibilidad na hindi ka maaaring manatili rito. Sa gabing iyon, habang nakahiga ako sa kama, hindi ako makatulog. Tumabi sa akin si Romeo. Inilapat ang kanyang braso sa aking balikat at tinanong, "Ano ang iniisip mo, Juliet?" "Romeo, kung dumating ang araw na kailangan kong umalis, mamahalin mo pa rin ba ako?" "Ano ang ibig mo sabihin? Hindi kita iiwan kahit kailan." May mga bagay na mas malaki kaysa sa atin. Pero gusto kong malaman na kahit anong mangyari, ang kwento natin ay hindi matatapos sa trahedya. Tumango siya, bagamat halatang hindi niya lubos na nauunawaan ang ibig kong sabihin. Kinabukasan, habang naglalakad kami sa palayan, bumalik ang tensyon sa hangin. Sa malayo, nakita namin ang hukbo ng Capulet at Montague. Mas maraming sundalo, mas maraming armas. Ang kanilang mga mukha ay puno ng galit. At alam kong ito ang huling pagkakataon para baguhin ang lahat. "Juliet, hindi natin sila kayang harapin. Tumakas tayo." Ngunit tumingin ako sa kanya at umiling. "Hindi tayo tatakas, mahal ko. Ito ang wakas ng kwento at babaguhin natin to." Lumapit kami sa gitna ng bukirin kung saan nagtipon ang dalawang panig. Sa harap nila, naroon si Tybalt, galit na galit, at si Mercutio, handang lumaban. Ngunit bago pa magsimula ang gulo, tumayo ako sa gitna nila. "Tama na! Ang galit ninyo ay hindi magdudulot ng anuman kundi sakit. Hindi ba't napapagod na kayo?" Tumigil ang lahat. Kahit si Tybalt ay nagulat. Tumayo si Romeo sa tabi ko. Hinawakan ang kamay ko na mahigpit. "Kami ni Juliet ay nabubuhay upang patunayan na ang pag-ibig ay mas malakas kaysa sa galit. Kung ang kamatayan ang nais ninyong mangyari, kami na ang unahin nyo. Pero tandaan ninyong lahat, ang aming pag-ibig ay hindi kailanman mamamatay." Ang katahimikan ay bumalot sa paligid. Parang huminto ang oras. Isa-isang ibinaba ng mga sundalo ang kanilang armas. Kahit si Tybalt ay tila nawalan ng lakas upang magpatuloy. Habang unti-unting nagkakaisa ang dalawang panig, naramdaman ko ang kakaiba sa paligid. Ang hangin ay tila mas malamig at ang lahat ng tao ay nagiging malabo. Alam kong dumating na ang sandali. "Julieta," sabi ng boses sa isip ko. "Natapos mo na ang kwento." Tumingin ako kay Romeo at sa kanyang mga mata, nakita ko ang takot. "Romeo, may kailangan akong gawin." "Huwag mo akong iwan." Pakiusap niya, ngunit alam kong wala akong pagpipilian. Hinawakan ko ang kanyang mukha at sa huling pagkakataon, sinabi ko, "Ang kwento natin ay hindi nagtatapos dito. Sa isang lugar, sa ibang panahon, magtatagpo tayo ulit.
Isang matamis na halik ang naging huling alaala ko bago lumabo ang lahat. Nagising ako sa aking kwarto. Hawak pa rin ang libro ng Romeo and Juliet. Ang mga letra ay parang ibang-iba na. Ang trahedya ay naging isang kwento ng tagumpay, ng pagmamahalan. Napaluha ako, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil alam kong nagawa ko ang imposible. Ngunit sa puso ko, naroroon pa rin siya, si Romeo. At alam ko, sa isang paraan, sa ibang pagkakataon, muli kaming magtatagpo. 2 taon na ang lumipas mula noong mahiwagang gabing iyon. Muli akong bumalik sa tunay na mundo. Dala ang alaala ng lahat ng nangyari sa loob ng kwento. Sa panlabas, bumalik ang normal kong buhay. Trabaho, pamilya, at ang pagmamahal ko sa mga libro. Ngunit sa loob ko, may kulang. Hindi ko maiwasang isipin si Romeo. Ang kanyang ngiti, ang kanyang mga pangako, at ang aming kwento. Minsan, napapaisip ako, totoo ba ang lahat ng nangyari? O isa lamang iyong napakalinaw na panaginip? Ngunit kahit anong paman, alam kong nagbago ang wakas ng kwento. Isang araw, habang naglalakad ako pauwi mula sa trabaho, naisipan kong dumaan sa paborito kong cafe. Tahimik ang lugar, gaya ng dati. Umupo ako sa sulok, nag-order ng latte, at inilabas ang isang bagong libro. Ngunit bago pa man ako makapagbasa, napansin kong may nakaupo sa kabilang mesa. Isang lalaking tila pamilyar. Napatingin siya sa akin. Sa isang iglap, bumalik lahat ng alaala. Ang mga mata niya, ang paraan ng kanyang pagtitig, at ang aura niya. Siya yun. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Tumayo ako, naglakad papalapit sa kanya, at mahina kong sinabi, "Excuse me, magkakilala ba tayo?" Napangiti siya, isang ngiti na parang mula sa ibang panahon. Di ko alam kung paano sasabihin pero para bang nakita na kita sa panaginip. Napahinto ako at tumigil din ang mundo ko. Ito na yon, ang sandaling pinapangarap ko. Romeo? Bulong ko. Tumawa siya, bahagyang nalito. Romeo? Well, close enough. Ako si Roman. Halos hindi ko napansin ang pagluha ko. Hindi mahalaga kung paano siya narito o kung paano nangyari ang lahat. Ang mahalaga, narito siya sa tunay na mundo. Sa mga sumunod na araw, unti-unti kaming nag-usap. Para bang matagal na kaming magkakilala. Kahit na yun pa lang ang unang beses naming nagkita. Hindi ko sinabi sa kanya ang tungkol sa kwento. Ngunit naramdaman ko sa bawat salita at kilos niya ang parehong Romeo na nakilala ko. At habang nagkakapi kami sa isang gabi, napatingin siya sa akin at biglang tinanong niya, "Naniniwala ka ba sa tadhana?" Ngumiti ako, tumingin sa kanyang mga mata at sinabing, "Naniniwala ako sa mga kwentong may masayang wakas." Ngumiti rin siya. At sa gabing iyon, alam kong nagsimula na ang panibagong kwento namin. Hindi na ito isinulat ng isang manunulat. Hindi na kontrolado ng tadhana. Ito ang kwento naming dalawa sa totoong mundo kung saan ang lahat ng bagay ay posible. Kamusta po kayo? Maraming salamat po sa pagsubaybay. Huwag niyo po sanang kalimutang mag-like at mag-subscribe. Shoutout po sa mga bago nating subscribers. Sa totoo lang po hindi ko po mabasa yung pangalan pero kung gusto niyo pong ma-shoutout sa susunod nating mga video, i-comment niyo lang po yung pangalan niyo at promise po, isha-shoutout ko po kayo. Muli po, maraming salamat po.